Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Bureau of the Treasury o BTR na umakyat sa record na 14.79 na trilyong piso ang kabuang utang ng gobyerno itong katapusan ng Enero dahil sa paglabas nito ng karagdagang securities at mahinang halaga ng piso. Ipinakita sa datos ng BTR na ang outstanding debt ng gobyerno ay umakyat ng 1.19% o 173.71 bilyong piso mula sa katapusan ng 2023 na 14.62 trilyong piso. Ang utang ay tumaas ng 7.77% kumpara sa 13.7 trilyong piso noong kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Sa kabuuan, 68.71% ay nanggaling sa mga inutang sa loob ng bansa, habang ang natitirang 31.29% ay nagmula naman sa ibang bansa. Ang utang sa loob ng bansa ay umabot sa 10.16 na trilyong piso nitong Enero, mas mataas na sa 1.44% noong Disyembre at 8.28% mas mataas kumpara sa 9.38 trilyong piso ng kaparehong buwan noong 2023. Samantala, dahil bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar, nagkaroon ng karagdagang 2.81 bilyong piso ang utang ng gobyerno sa mga local lenders. Ipinakita sa datos ng BTR na nagsara ang piso sa 50 piso at 40 sentimo kada dolyar nitong Enero, mas mababa kumpara sa 55 piso at 41 sentimong pagtatapos noong Disyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng tumaas ang headline inflation ng bansa nitong Pebrero pagkatapos bumaba sa loob ng 3 taon nitong Enero dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang produkto, gasolina at kuryente. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na posibleng nasa 2.8 hanggang 3.6% ang inflation nitong Pebrero. Ang mababang pagtansya ay kapareho ng inflation nitong Enero na pinakamababa simula pa noong Oktubre taong 2020. Kapag tumugma ang pagtaya ng BSP sa inflation, pasok pa rin ito sa 2 hanggang 4% target range ng BSP sa ikatlong sunod-sunod na buwan. Ayon sa BSP, ang presyo ng regular milled at well-milled na bigas ay nananatiling nasa 50 piso pataas na level nitong Pebrero. Nitong Pebrero 27, ang presyo ng regular milled rice ay tumaas hanggang 51 piso, mas mataas kumpara sa 40 piso kada kilo noong isang taon. Ang presyo naman ng well-milled rice ay tumaas din sa 55 piso kada kilo kumpara sa 44 na piso noong Pebrero ng nakalipas na taon. Nitong Pebrero lamang, ang presyo ng petrolyo ay tumaas din sa piso at 50 o 5 sentimo kada litro sa gasolina, piso at 55 sentimo sa kada litro ng diesel at 35 sentimo sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Meralco o Manila Electric Company na ang presyo ng kuryente ay tumaas ng mahigit 57 sentimo sa mahigit 11 piso at 71 sentimo kada kilowatt hour nitong Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na ang palay sa 4 na rehiyon ay nanganganib na pugaran ng mga peste itong unang quarter ng taon. Sa isang pahayag,
Base na rin sa datos ng Bureau of Plant Industry o BPI, sinabi ng PhilRice na ang mga rehiyon na delikado ay ang Region 3, 5, 6 at 7. Ang mga peste na inilista ng BPI ay ang mga daga, brown plant hoppers, rice stem borers, bacterial leaf blight at rice black bugs. Hinikayat ng PhilRice ang mga magsasaka sa Region 3 at 8 na bantayan ang pagpupugad ng mga brown plant hoppers. Ang insektong ito ay sinisipsip ang katas ng halaman ng palay at magdudulot ito ng pagkasira ng buong halaman. Pinapabantayan din ng PhilRice ang mga magsasaka sa Region 3, 5 at 6 ang mga bacterial leaf blight na magpapababa ng produksyon ng palay ng 10 hanggang 60%. Samantala, sinabi din ng PhilRice na ilang bahagi ng Western Visayas at Central Luzon ay posibleng maapektuhan ng rice black bug na magpapababa ang produksyon ng palay ng 15 hanggang 23%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.